Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Corazon Carilla. Sabi niya dito, Ma'am Ders, God is good all the time. Kasi kahit anong negative ang mga binabato nila sa Kim Pao, di sila matitinag, lalo na sa amin na mga seniors, fans, and kayo din Ma'am Ders, dito pa rin tayo na sumusuporta at nagmamahal sa kanila hanggang dulo. Sana maisip nila na di natutulog ang Diyos. Magdasal lang tayo palagi kasi yan ang the best weapons natin. We love you, Kim Pao, forever. Tama po kayo dyan, Ginang Corazon Carilla. God is good all the time. Kasi kahit anong negativity yung binabato kay Kim Chu and kay Paolo Avellino, mga kakimpaw, hindi po sila natitinag. Bagkos, lalo pa nga po silang tinataas. Mas lalong maraming blessings na binibigay po sa kanilang dalawa. Ganyan po ang gante ng nasa itaas. Kaya ang mga bashers, mas lalo pong nanggagalaite dahil sa kabila po ng ginagawa nila, walang nangyayari. Pagkos ay kabaliktaran ang nangyayari. Salip na ibagsak si Kim and Paolo, mas lalo pa nga pong tinataas. At yun ay dahil sa mga prayers ninyo mga kakimpaw na nagsisilbing weapons para kay Kim and kay Paolo Avellino. Yan po ang napaka-powerful na weapons na kung saan makakapag-guide at makakapag-protect sa kanilang dalawa. Kaya sana, 'di ba, maisip ng mga bashers na tumigil na lang sila instead na magkalat, maghasik ng mga negativity laban kay Paolo at kay Chinita Princess. So maraming salamat po sa komento, Ginang Corazon Carilla. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, Good AM Dres, legit ba yung caption mo? Ayaw ni Pao na umattend si Kim sa loyalty. Hindi po si Paolo Ginang Norma Dayag, kundi ang di umano ay ilang mga fans daw ng Kim Pao. Ayaw daw pa-attend din si Kim Chu tumanggap ng awarding or loyalty awarding. Dahil andun daw po si Gerald Anderson, parang wala naman atang fans na ayaw pa-attend din si Kim Chu doon kasi tayo gustong-gusto na nga nating umattend si Kim Chu para tanggapin yung kanyang loyalty award mula sa ABS-CBN, 'di ba? So grabe naman 'yun, baka hindi 'yun fans, baka mga bashers lang 'yun. Sabi pa dito ni Ginang Norma Dayag, Pau is so concerned about Kim kasi maraming crowds and yet we don't only know what will happen to Kim. Even though management has said that they made actions to this, then may doubt pa rin kasi Gerald is also an awardee. Yes, to make it short, Pauli is insecure for letting Kim attend the awardee. Wag naman tayong selfish kay Kim. Eto nga sa vlog ng isang vlogger ay sasamahan pa ni Pau si Kim sa award niyan. This is rare opportunity to an artist to be given a recognition for their loyalty to the network. God bless Kim Pao and families and all their fans, seniors, and bloggers. So with Aki. Sana nga po ginang Norma Dayag, no, samahan po ni Paula Avellino itong si Chinita Princess sa pagtanggap ng Loyalty Award. 'Di ba? Isang napakalaking karangalan po nun. Kaya yung nagsasabi na wag na umattend si Kim ng pagtanggap ng Loyalty Award, wag naman ganyan, 'di ba? Deserve ni Kim Chu yan. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Miyerkules. At unahin na nga nating pag-usapan itong nabasa ko po na post dito sa X na may ilang Kimpaw fans daw na nagpo-post ng content dito sa TikTok at hinahayaan na nagkalat ng fake news or paninira sa isa sa kanila sa comment. Sabi kasi dito sa hashtag Kimpaw fans,
makapost lang ng content sa TikTok, hinayaan na lang na may mga magkakalat ng fake news or paninira sa isa sa kanila sa comments. Ako kasi, sinasala ko ang comments and block agad. Wala namang bayad ang number of views sa TikTok. Di need ng maraming engagement if haters di naman ang nag-engage. So siguro hindi mawawala sa isang fandom na meron talagang toxic. Siguro bashers yan ano. Kasi ang totoong fans, hindi po niyan hahayaan na magkalat ng fake news. 'Di ba laban sa kagrupo po nila. Next topic naman, pag-usapan natin itong kinakakilig ngayon ng lahat. Etong pruweba na inilabas po ni Paolo Avellino sa kanyang Instagram story. Ano ba yon? Ano ba yon? Walang iba kundi po ang picture ni Chinita Princess. Picture ba to or video ni Chinita Princess na kung saan ay plenex lang naman mula sa camera ni Paolo. So plenex niya talaga yung kanyang Diyosawa kaya ngayon samod-saring komento at opinyon ang inani ng naturang Instagram story. Sabi nga po ni Sharon, no caption needed. Stella or Kimi just already framed in Paolo's heart as the camera. Happiness in one frame. Sabi naman isa dito, and this is life's reality. You beside me in everything sa Kimpaw palagi. Walang balikan ng mga nakaraan. Period. So excited na sa Friday for the alibay. Kapit na kapit. Walang bitaw na talaga to. So tumatapang na po si Paolo Avellino mga kakimpaw. No? Biruin nyo yon. Nilabas nga yung camera niya. Tapos ang laman nun si Chinita Princess lang naman or si Stella Marie. Tumatapang na siya, no, mga kakimpaw, at yan din po ang mga napapansin ng mga fans. Talagang inilalabas na niya yung mga pruweba, 'di ba? Kung ano man po ang meron sa kanila ni Chinita Princess na which is nagpapasaya po sa ating lahat. Lalo na po sa mga seniors natin dyan na talaga namang nabuo po ang araw nila. 'Di ba? Meron nga po nagsasabi dito na miss siguro ni Pau ang kanyang prinsesa. Sabi pa niya dito, buo na ang araw ko. Komento naman ng isa, in love si Paugi. Minsan nakalimutan niyang di pa sila public. Ay, iba talaga pag ang lalaki ang mas in love. Yes, mga kakimpaw. Talagang kakaiba pag na-in love ang isang lalaki sa babae. Talagang yung pagmamahal niya, yung caring niya, napaka-OA mga kakimpaw. Sobrang OA. Tapos si Kim Chu naman, mapag-alaga po sa kanyang minamahal. And very obvious naman po mga kakimpaw sa mga BTS pa lang po nilang dalawa. Super nakakakilig at maging yung mga tao na nakapaligid sa kanilang dalawa, yung kilig nila, pinipigilan na lang po nila mga kakimpaw. Ganyan sila. Ganyan sila. Parang araw-araw lagi silang nanonood ng telenovela. Dahil sa mga galawan po ni Kim at Paolo Avellino. So anong say nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below.